Dito yan sa pangatlong linya mula rito sa sidewalk yon, yung kulay blue na linya yon. Bandang alas 8 ang simula ng dry run. Pauhupahin daw muna kasi ng MMDA yung rush hour traffic dito. Dry run lang muna ang gagawin ngayon. Ibig sabihin, wala munang mangyayaring hulihan. Matagal nang may motorcycle lane sa Commonwealth Avenue pero hindi ito striktong nasusunod. Madalas yung mga private vehicle, bus, mga truck, sila pa yung gumagamit ng lane namin. Pero simula ngayong araw, eksklusibo na lang talaga para sa mga motorsiklo ang motorcycle lane sa Commonwealth Avenue. Ibig sabihin, dito lang pwedeng dumaan ang mga motorsiklo at hindi pwedeng humalo rito ang ibang sasakyan. Mas okay yun kung talagang hindi kami ng mga truck, bus, ganun. Talaga doon lang kami. Pero panawagan ng ilan, sana raw ayusin muna ang mga lubak sa motorcycle lane bago sila pagbawalang gumamit ng ibang linya. Sa kabila, tuwid yung linya, tapos sa motorcycle, puro lubak-lubak. Kaya lumilipat yung iba. Ayon sa MMDA, layo ng exclusive motorcycle lane na mabawasan ang mga aksidenteng kinasasangkutan ng motorsiklo sa pinakamalawak na kalsada sa buong bansa. Batay kasi sa datos ng MMDA, nitong nakaraang taon umabot sa higit 1,000 motorcycle-related road crash incidents sa Commonwealth Avenue. Ibig sabihin, kada araw may 5 kaso ng nadidisgrasya ritong nakamotorsiklo. Sa higit 1,000 aksidente, 13 ang namatay. 11 araw tatagal ang dry run ng exclusive motorcycle lane. Sa March 20, umpisa na ng hulihan. 500 piso ang multa sa matitiketan. Ivan, itong exclusive motorcycle lane ay mula Elliptical Road hanggang Doña Carmen. Pagdating kasi ng Doña Carmen, kikipot na yung kalsada mula sa 7, magiging 4 na linya na lang, kaya di uubra ang exclusive lane doon. Sabi naman ni MMDA Chairman Romando Artes, makikipag-ugnayan sila sa DPWH kaugnay sa panawagan ng ilang rider na ayusin ang baku-bakong bahagi ng motorcycle lane. Yan ang unang balita mula rito sa Commonwealth Avenue. Ako po si Jonathan.